Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan po natin itong naging komento po sa mga ina-update natin. Well, masakit pero yun naman po talaga yung totoo. Malakas po ang Catherine nung mga panahon ng Katnils. Totoo po yan pero nawala na po na pilaya na po kasi yung isa. Kaya sinasabi nila na humina na nga po talaga. Di po ba? Although maraming kumakampi kay Catherine, hindi lang daw nakikita yan sa mga fans na dumadalo. Hindi daw po yan nakikita sa presensya. Makikita po yan kung gaano nga po ba talaga karami ang mga nanood at sumusuporta. Well, tama naman po sila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko naman po sinasabing kumbaga totally laos na pagdating dito sa Pilipinas. Iba po kasi sa ibang bansa. Di po ba? Iilan lang naman po kasi yung Pilipino na naandyan. Iilan lang naman po kasi yung mga taong kumbaga sumusuporta kina Catherine at Alden Richards. Dito kasi mararamdaman mo kung sino talaga yung maingay. Kung sino talaga yung kumbaga mabenta. Tipo ba, parang andito ako kasi nandyan lang si Alden, pero kung wala naman si Alden, hindi naman sila pupunta, di po ba? Ulitin ko lang at i-remind ko, simula day 1 hanggang day 3, hindi ganito karami tao. Hindi ganun karami yung pagbabalita kay Catherine o naandyan po mismo yung ABS-CBN na nag-aantay. Pero wala po sila nakuha ang magandang kumbaga, ibig kong sabihin na yung maganda ba pa, yung talagang maraming tao, yung dinagsa ng tao. Hindi po katulad ni Alden Richards. Nakita nyo naman po, di po ba, ramdam nyo naman po na kung saan talagang si Alden Richards yung masasabi natin na sikat po talaga. Although sinasabi ng iba, nako sinasabi mo lang yan kasi Aldab Nation ka, Alden Fanatics ka, di po. Sabi ko nga po sa inyo, wala naman po tayong problema kay Catherine Bernardo. Pero malakas po si Catherine kung kasama niya si Daniel Padilla. Yun lang naman po yung pinapaliwanag ko. Pero gaya ng komento po nila na keso ganito, okay lang po yan. Alam ko naman po kasi na hindi nga po talaga papabor o mas marami pa rin po ang magsasabing mas maraming fans si Catherine. Yan naman po talaga kaya nga po nag-away ang Catherine at ang Alden Fanatics. Kung matatandaan nyo, alam ko sariwa pa pong issue na to dahil nakaraang taon lang po ito. Halos magsabunutan, magbangayan ang Katnil at Alden Fanatics dahil nga po sa ano ba yan Mr. Destiny, sa pinahayag ni Catherine na umiiyak pa po siya. Siyempre makukuha mo yung simpatya ng mga fans, makukuha mo yung mga komento ng iba, pero sabi nga ng mga Alden Fanatics, bakit nung interview sila masaya sila? Bakit yung mga kaganapan, hindi mo ramdam lahat ng sinabi ni Catherine? Hindi mo nga makikitaan na may issue pala na ganon. Na hindi mo kumbaga masasabing may mga hidwaan na sa pagitan ni Catherine at ni Daniel Padilla? The real talk to mga kaaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming galit kay Catherine na mga fans ni Alden Richards. Hindi lang po talaga sila nagre-react. Ang siste nga niya, baka pagkatapos na naman nito, sabihin, binuhat na naman ni Catherine si Alden Richards. Di ba ba? Yun naman po talaga yung papuputokin nila. Pero gaya ng sinabi at pinapaliwanag ko, bahala na lang po kayo mag-react. Ang sa akin, inunahan ko na. Bago pa pumutok, narinig nyo na po sa akin. Well, balik na tayo kay Richard Paul Carson. Nandito na po sila, no? Nasa California na nga po si Alden Richards.
Siyempre, pag nasa California na, matik na yan, di po ba? Nasa na kaya ngayon sila Daddy Bay, Risa, Angel, po ba, na kung saan nga po, alam naman po natin mga kaaldab, nakasama nga po sila at nauna na nga po sila sa bahay ng pamilya ni Rod. Ibig kong sabihin sa anak ni Daddy Bay. Ito na po kasi mga kaaldab yung mga time na nilulubos nila. Maraming magtatanong, Mr. Destiny, kagagaling lang ng mag-anak sa Canada, sa California nung nakaraang taon lang. Itong 2023. Ibig sabihin yan, pupunta pa sila sa Pasko. Hindi na po kasi, kumbaga, gaya nga po ng mga nakuha kong impormasyon, sinamantala lang po kasi nila. Medyo matagal po kasi si Alden sa ibang bansa, 3 weeks po. Kasi nung nagbakasyon po sila, Alden, sa December, ilang weeks lang po siya. Di po ba? Ilang weeks lang. Agad-agad umuwi na. Siyempre dito, mas matagal. Mas mahaba. Yun yung pinupunto natin. Na talagang masusulit. At talagang sulit na sulit nga po yung pagpunta nila Daddy Bay dun sa anak niya. Ang problema, hindi naman po talaga i-update ni Daddy Bay yan. Hindi naman po talaga ipopost yan. Pero hindi po makakaligtas yan kay Mr. Destiny. Yun ang isa sa rason kung bakit nga po kampante ang Aldab Nation. Kung bakit nga po mas marami ang naniniwala at kumakampi nga po kay Mr. Destiny. O ba? Kaya lang siyempre, ako, kumbaga, andun tayo yung point na, nga Mr. Destiny, tama ka. Alam ko na may mga bagay-bagay na ganyan, na hindi mo kailangang gantuin, na hindi mo kailangang ganon, etc. etc. Sa dami kasi ng mga naglalabasan ngayong issue sa social media, sa dami kasi ng mga komento na binabato nila, talagang mapapaisip din naman po kayo. Real talk mga kaaldab. Well, pag-usapan na natin tong picture. Ito yung totoong picture. Ano nga po ba pagkakaiba, Mr. Destiny? Kita mo yung background, kita mo yung layo nila, yung distansya. At ito po yung post na talagang inedit lang. Di po ba? Kasi ultimo yung nagpa-picture, hindi mo nakakunan eh. Di po ba? Kumbaga dapat ikaw na yung magsi-cellphone, magsi-selfie. Kasama. Parang dito eh, di po ba? Tapos yung ibang tao nakatalikod pa. Parang, kumbaga, normal na sa kanila yung ganito, ganyan, etc. etc. Bihira pong pumasyal, Bihira pong pumasyal sa Europe si Mengay. Pero, may mga ganito tayong nakikita. Dito pa lang po, mapapaisip na po kayo eh. Real talk, mga kaaldab, dito pa lang. Pero, gaya po ng pinapaliwanag ko madalas, may mga kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinyon. Hindi ko po kayo pinipilit sa mga ina-update ko. Tanging Aldab Nation lang po ang talagang sumusuporta at nagmamahal. At wag na po kayong manakot, nakakasuhan po ang Aldab. 9 years na po kami. 1 year na lang po, 10 years anniversary na naman. Ganyan po kami kalakas, ganyan po kami katindi. Kasi kung umpisa pa lang po, binasag na po kami nila pamilya Atayde, pamilya Mendoza, pamilya Polkerson. Wala na po kami. Yan po yung sinasabi ko, na hindi nila nagegets. Nagsampa ng kaso si Nanay Dab, si Rams David sa video scandal na hindi naman po si Mengay. Hindi dapat sinampahan na nila ng kaso ang taong magpapakalat o kung sino man po ang magpapakalat na may anak na sila Mengay at si Alden Richards. Doon pa lang mapiperiod na yun. Siyempre kapag sinabi ko yun, mas kakasuhan ka na, di po ba? Makukunan ka ng ebidensya at resibo. At yung post mo, kapag medyo hitaliwas sa sinasabi mo, mahuhuli ka na kasi matitrace naman po yan kahit sabihin mo dinelete mo na, mahuhukay at mahuhukay po ng NBI yung social media account mo. At kung dami ka naman, hindi ka rin naman makakakuha ng simpatya dahil wala kang followers.
dahil walang taong sumusubaybay sa'yo. Hindi po katulad ni Mr. Destiny na kapag nag-post ako, syempre marami makakakita. Marami makakakuha ng screenshot. At syempre kapag pinasa na nila yan, dinilit ko naman pero may screenshot na, kulong ako. Yan po yung pinapaliwanag at sinasabi ko. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.